Hello guys, good morning, happy Sunday to all. Ayan guys, medyo maaliwalas pa yung panahon dito sa Abra ngayon guys, at pupunta ako dun sa bahay ng Mampibilan dahil si Badiday meron siyang duty kahit Sunday. So papakita yung kalangitan namin dito. Signal number 3 or 4 daw yung pwedeng mangyari sa amin dito pag tumama yung super typhoon na Nando. So hopefully sana hindi matuloy at naka-prepare naman kami. So papakita ko sa inyo guys yung ito yung part na nilalabasan ng malaking tubig na galing dito sa taas. Kapag ito umapaw, yan, apektado na kami, mga bahay-bahay na malapit dito sa malaking box culvert na to. So pag ito napuno, kasi maliit lang yung butas niya guys lahat ng kabahayan dito, kasama po ako doon, lulubog siya. Bubong na lang ang makikita mo sa sobrang laki, gaya ng bagyong Egay dati guys. Pero ito dahil hindi niya kinaya yung malaking tubig, nasira, nawarak itong kalsadang to, so na-repair na lang. So sana hindi po lumakas yung bagyo at hindi siya makarating dito. Ito, medyo maliwalas pa naman yung kalagitan dito guys. Ayan, sinisikat na yung araw. Maga yung duty ni Badiday guys, 6 AM. So papunta na po ako doon. Pakita ko lang sa inyo guys yung dito. Yan, kapaligid namin dito sa Abra. So antabayanan na lang namin yung magiging dito mararanasan namin bukas or di kaya mamayang gabi. So yan guys, pupunta na tayo sa Bangged para may hatid na si Badiday sa kanyang duty. So yan guys, andito na tayo sa Calaba Bridge, at ito yung ilog dito sa baba, medyo tumaas siya ng konti at malabo yung tubig niya, hindi katulad kahapon guys. Ayan, ito na yung epekto, kasi kahapon sobrang lakas ng ulan, buti na lamang wala siyang hangin, bigla na lang bumuhos yung napakalakas, siguro isang oras mahigit yun guys. So ito na yung resulta, medyo lumabo yung tubig at medyo lumaki ng konti. So medyo nag-aantabi na rin kami dito sa Abra yung magiging resulta ng bagyong Nando, at sana hindi kami masyadong bayuhin kasi yung mga tanim namin pare guys nagbubunga na. So ayan guys, malapit na tayo dito sa Provincial Hospital kung saan magjo-duty ngayon si Badiday. Ang haba ng duty niya guys from 6 AM hanggang 7 PM. So susunduin ko po siya mamayang gabi alas 7. Yan, yun kanyang uwi. So Sunday meron siyang duty. So ito, malapit na tayo at sana hindi pa tayo late, pero maaga naman kami pumunta dito. Sabi niya kasi sa akin 6 o'clock, so nagbiyahe na kami before 6. So yan guys, at maya konti po after na mahihatid si Badiday, pupunta naman kami ni Maring Irene sa palengke at mamimili ng kanilang stocks. Mas maganda na yung maagang mamili para ma-frozen yung mga bibili nila bago mag-shutdown ang kuryente. So yan guys, nandito na si Badiday at kasama na rin po yung kanyang kaibigan. Yan guys, hey Gerald. So good luck sa inyo, and mamaya sunduin na lang kita. So yan, punta na tayo sa palengke at eto na, nakarating na kami ni Maring Irene. Ang daming mga prutas na nagkalat dito sa gilid. Ayan guys, medyo umaambon-ambon ng konti, pero sige, mamili na lang kami na ngayon ng maaga para may frozen na bago mag shutdown ang kuryente. So yan, yung mga bilao, mga bakol, every Sunday ito may nagbebenta ng mga ganito. Ayan, yung mga tuyo, tinapa, marami din dito guys. At syempre inaabang ko lagi dito pag pumupunta ako sa Bangged, yung palaka. Ito lagi sa mga talong, kamatis na pwedeng itanim, pero sa ngayon wala pa akong pwedeng pagtaniman. Yan, so sabi ko kay Irene, dito tayo dumaan, titignan ko kung may palaka. Pag mayroong palaka, bibili po ako. Nga lang, wala po ako talagang nakitang palaka. So yan, punta tayo sa fish section. Yan, ang inunang binili ni Irene, yung mga isda.
para maging stocks. Kung napapansin nyo guys, itong mga tinda na mga karne ng baboy, walang bumibili. Yan guys. Ganon din dito sa mga manok section, bihira din. So matumal ngayon ang Sunday dito sa palengke. So yan, bibili naman tayo ng mga gulay. Pero guys, ginto ang presyo ng gulay. Sobrang mahal. Yan. So ang maganda ngayon guys, habang maaga, yan, kinausap ko si Kapitan nila Ma'am PB Love. Sabi ko, bibili ako ng kalahating kabang bigas para meron po akong stocks dahil konti na lang yung aking stock na bigas. So 13 salop yung aking binili kay Kapitan dito sa Pangal. Yung Kapitan nyo, kamag-anak din ni Ma'am PB Love dito guys, si Kapitan. So ayan, muli po good morning ulit kay Ma'am Janet Hyder, Ma'am Luna and Uncle Nick Foister, Ma'am Elizabeth Makua. Kumusta po kayo? Yan, mag-ingat po kayo palagi. At kay Ma'am Janet, Ma'am Janet Jane Munoz. Hello, sorry po. Nakalimutan ko yung name niyo, Ma'am. Ayan. So, muli po sa mga viewers, sa mga subscriber, maraming salamat sa walang sawang support. And mag-iingat po kayo palagi. Lalo na ngayong mga taga dito sa Luzon, yung paparating na bagyo, mag-iingat po kayo dahil hindi natin alam. Ang sabi ng Pag-asa, baka tumaas hanggang signal number 5. So medyo malawak din po yung kaulapan yung nakikita ko sa Pag-asa, kaya yan, tinimprehan ko na rin po yung mga Marias na mag-ingat sila doon. So medyo hindi naman ako masyadong malayo sa kanila, nga lang ang problema kapag umapaw yung ilog or yung dito sa amin, hindi ako makakapunta doon. Yan. Lalo na yung tulay, medyo nakakatakot, baka bigla po siyang maputol, pero matibay naman siya. So muli guys, maraming salamat sa walang sawang support. God bless you all. Thank you so much po sa inyong lahat.